Ang hangin ay matamis, amoy hinog na mangga. Ang hapon ay nagkulay kahel at lila ang langit. Sa ilalim ng malabay na puno ng mangga, nagsumpaan sina Adan at Rodel. Ang kanilang baryo na nakapugad sa gitna ng mga burol at palayan ay maliit. Simple lang ang buhay, ngunit ang kanilang pag-ibig ay tanglaw ng pag-asa. Isang pag-ibig na umuspong sa bango ng sampaguita at sa mga himig ng gabi. Sina Adan at Rodel ay laging magkasama. Ibinahagi nila ang kanilang mga pangarap, ang kanilang takot, ang kanilang pag-asa para sa isang hinaharap na ipininta ng mga kulay ng kanilang pagmamahalan. Tuwing gabi, habang papalubog ang araw, magkikita sila sa ilalim ng puno ng mangga. Ang punong ito, isang tahimik na saksi sa kanilang pag-ibig, ay ang kanilang kanlungan. Dito sila nangako at nangarap. Hindi lingid sa kaalaman ng mga taga-baryo ang kanilang pagmamahalan. May ilan na nakaunawa, ang kanilang mga puso ay naantig ng wagas na pagmamahalan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang iba naman ay nagbubulungan, ang kanilang mga salita ay puno ng paghatol at takot sa hindi nila maunawaan. Ngunit hindi sila pinansin ni Adan at Rodel. Nasa kanila ang isa't isa at iyon lang ang mahalaga. Si Adan ay isang magsasaka. Ang kanyang mga kamay, magaspang at malakas, ay humuhubog ng buhay mula sa lupa. Malalim ang kanyang koneksyon sa kalikasan. Naunawaan niya ang ihip ng hangin sa mga dahon ng palay. Nararamdaman niya ang ritmo ng ulan sa uhaw na lupa. Ang tibok ng kanyang puso ay kasabay ng pag-ikot ng panahon. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, nagtatrabaho si Adan sa kanyang bukid. Iniaalay niya ang kanyang pagmamahal, pawis at luha sa lupa. At ang lupa, bilang ganti, ay nagbibigay ng sustento para sa kanya at kay Rodel. Lagi niyang binibigyan si Rodel ng mga sariwang prutas at gulay, ang bunga ng kanyang pagsisikap. Tinatanggap naman ito ni Rodel na may buong puso, humahanga sa kakayahan ni Adan na gawing espesyal ang mga simpleng bagay. Nangangarap si Adan ng isang hinaharap kung saan mapapalawak niya ang kanyang bukid. Hinahangad niyang magkaroon ng sariling lupa kung saan mas marami pa siyang mapagtataniman ng pagkain para sa kanyang baryo, para kay Rodel, at para sa kanilang magiging pamilya. Ibinahagi niya ang mga pangarap na ito kay Rodel sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pangako ng isang mas magandang bukas. Si Rodel ay isang guro. Ang kanyang mga mata, nagniningning sa talino at malasakit, ay sumasalamin sa liwanag na hatid niya sa buhay ng kanyang mga estudyante. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng edukasyon na buwagin ang mga hadlang at bumuo ng isang mas magandang kinabukasan. Nakikita niya ang potensyal sa bawat bata, isang kislap na naghihintay na magliyab. Taglayang walang hanggang pasensya at dedikasyon, hinuhubog ni Rodel ang mga batang isipan. Binubuksan niya ang mga daigdig ng kaalaman, nagbabahagi ng mga kwento ng malalayong lupain at sinaunang kabihasnan. Itinanim niya sa kanyang mga estudyante ang pagmamahal sa pag-aaral. Tinuruan niya silang yakapin ang kanilang kuryosidad, magtanong sa mundo sa kanilang paligid at magsikap para sa isang hinaharap na puno ng posibilidad. Nangangarap si Rodel na magtayo ng mas malaking paaralan, isang lugar kung saan ang lahat ng bata, anuman ang kanilang pinagmulan, ay maaaring matuto at umunlad. Hinahangad niya ang isang espasyo na puno ng mga libro, tawanan at ang walang hanggang pagkauhaw sa kaalaman. Ibinahagi niya ang mga pangarap na ito kay Adan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang tinig ay puno ng sigla at pagnanais na gumawa ng pagbago sa mundo. Sa unang tingin, payapa ang buhay. Ang baryo na nakapugad sa gitna ng mga lunsyang palayan ay tila hindi natitinag ng mga kaguluhan sa labas ng mundo. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, nagsimulang umuspong ang mga bulong ng pagdududa at takot. Ang mga bulong ay banayad sa simula, tulad ng kaluskos ng mga dahon sa banayad na simoy ng hangin. Ang mga taga-baryo na nakatali sa tradisyon at nag-iingat sa anumang bagay na humahamon sa kanilang mga paniniwala ay nagsimulang magsismisan tungkol kina Adan at Rodel. Ang kanilang pag-ibig na dating kinukonsinti ay itinuturing na ngayong isang banta. Lumakas ang mga bulong tulad ng mga ulap ng bagyo na nagbabadya sa kalangitan. Ang mga bulong ay naging mga ungol, pagkatapos ay naging mga paratang. Ipinatawag ng mga katatanda sa baryo, ang kanilang mga mukha ay bakasang disapproval, sina Adan at Rodel. Inakusahan nila ang dalawa ng pag-aalsa sa mga espiritu, ng pagdadala ng kamalasan sa kanilang mapayapang baryo. Hiniling nila na talikuran ni Adan at Rodel ang kanilang pag-ibig na sumunod sa mga pamantayan ng lipunan na pumili ng ibang landas.
Kasabay ng kaguluhan sa baryo, isang malakas na bagyo ang dumating. Nagsimula ito sa Ambon, isang mahinang pagpatak sa mga pawid ng kubo. Ngunit di nagtagal, bumuhos ang malakas na ulan na humampas sa lupa ng walang humpay. Umunggol ang hangin na parang isang halimaw na nanalasa sa mga puno at nagpapalipad ng mga basura sa himpapawid. Nagngangalit ang bagyo ng ilang araw na ginawa ang dating matabang bukid bilang maputik na kaparangan. Ang mga pananim ni Adan, ang kanyang ipinagmamalaki, ay nawasak. Ang mga tangkay ng palay ay nabuwal, ang dating matingkad na berde ay naging maputlang dilaw. Ang bagyo, simbolo ng lakas ng kalikasan, ay hinubaran si Adan ng kanyang kabuhayan, pangarap at pag-asa. Ang mga taga-baryo na naapektuhan din ng bagyo ay naghanap ng masisisi. Ang kanilang takot pagkabigo ay nakahanap ng madaling puntirya kina Adan at Rodel. Ang mga bulong ay naging mga akusasyon, ang mga ungol ay naging mga banta. Sinisi nila ang bagyo ang puot ng kalikasan sa pagmamahalan ni Adan at Rodel sa kanilang ugnayan sa kanilang pagkatao. Humupa ang bagyo, naiwan ang bakas ng pagkawasak at isang baryong watak-watak. Sa isang panig ay ang mga nakakapit sa tradisyon, ang kanilang mga puso ay pinatigas ng takot at pagtatangi. Tinuro nila sina Adan at Rodel, sinisisi sila sa kasawian na dumating sa kanilang komunidad. Sa kabilang banda ay ang ilang taga-baryo na naglakas loob na tumingin sa kabila ng takot. Nakita nila ang tunay na pag-ibig sa pagitan ni Adan at Rodel. Nakita nila ang kanilang kabaitan, ang kanilang pakikiramay, at ang kanilang matibay na dedikasyon sa kanilang komunidad. Ngunit ang kanilang mga tinig ay nalunod sa dagat ng pagkondena. Ang mga nakatatanda sa baryo na naimpluwensyahan ng opinyon ng nakararami ay nagbigay ng ultimatum. Binigyan nila sina Adan at Rodel ng pagpipilian, talikuran ang kanilang pag-ibig, sumunod sa inaasahan ng lipunan, o harapin ang pagpapatapon mula sa nag-iisang tahanan na kanilang nakilala. Ang bigat ng kanilang desisyon, na puno ng pasanin ng tradisyon at takot sa hindi alam, ay tumimbang sa mga puso ni Adan at Rodel. Mabigat sa tensyon ng gabi. Ang hangin na puno ng alinsangan ay tila pumuputok sa mga salitang hindi masabi at mga emosyong pinipigilan. Sina Adan at Rodel, ang kanilang mga puso ay puno ng pangamba, ay gising na nakahiga sa kanilang kubo, nakikinig sa mga tunog ng baryo na humuhupa para sa gabi. Biglang, isang nakakapangilabot na sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang liwanag na kulay kahel ang nagliwanag sa kalangitan sa gabi, na nagbigay ng nakakatakot na liwanag sa baryo. Ang paaralan ng ipinagmamalaki ni Rodel ay nilamon ng apoy. Ang mga taga-baryo, ang kanilang mga mukha ay bakas ng takot at pagkalito, ay nagtakbuhan patungo sa naglalagablab na apoy. Sina Adan at Rodel, ang kanilang mga puso ay malakas na kumakabog sa kanilang dibdib, ay nakipagkarera patungo sa nasusunog na gusali. Sumasayaw at umuugoy ang apoy, ang nag-aapoy na dila nito ay dinidilaan ng kalangitan sa gabi. Makapal na usok ang bumulwak mula sa mga bintana na nagtatago sa loob mula sa paningin. Ang mga sigaw ng takot ay umalingaw-ngaw sa gabi na humahalo sa dagundong ng apoy. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Rodel sa nasusunog na gusali. Alam niyang ang kanyang mga estudyante, ang kanyang mga mahalagang estudyante ay nakulong sa loob. Naririnig niya ang kanilang natatakot na sigaw para sa tulong. Ang kanilang mga tinig ay hinarangan ng dagundong apoy at pagkaluskos ng mga kahoy. Hindi niya hahayaang mapahamak sila. Hindi niya hayaang maparalisa siya ng takot. Si Adan, ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan, ay nanunood ng may kilabot habang nawawala si Rodel sa naglalagablab na apoy. Sinubukan niyang sumunod, ngunit pinigilan siya ng malalakas na braso. Ang mga taga-baryo, ang kanilang mga mukha ay naliliwanagan ng liwanag ng apoy, ay pinigilan siya. Ang kanilang mga tinig ay pinaghalong pag-aala at pagkondena. Nagmakaawa sila sa kanya na natili, hayaan si Rodel na harapin ang kanyang kapalaran. Ang mga minuto ay naging parang walang hanggan. Nang magsimulang mawalan ng pag-asa si Adan, isang figura ang lumitaw mula sa naglalagablab na apoy. Si Rodel, ang kanyang mga damit ay nasunog at ang kanyang mukha ay nangingitim dahil sa uling, ay lumabas mula sa nasusunog na gusali, karga ang isang maliit na bata sa kanyang mga bisig. Bumagsak siya sa lupa, ang kanyang hininga ay humihingal. Nailigtas niya ang bata, ngunit sa isang kahila-hilakbot na kapalit. Maluba ang paso ni Rodel. Ang mga taga-baryo, ang kanilang unang pagkabigla ay napalitan ng matinding pagsisisi at pasasalamat, ay nagmadali upang tulungan siya.
Dahan-dahan nila siyang dinala pabalik sa kanyang kubo. Ang kanilang mga tinig ay natahimik sa pag-aalala. Hindi umalis si Adan sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Rodel, bumulong ng mga salita ng pag-ibig at panghihikayat, nananalangin para sa isang himala. Ngunit hindi ito mangyayari. Si Rodel, ang kanyang katawan ay sinira ng apoy, ay sumuko sa kanyang mga sugat. Habang humihinga siya sa huling pagkakataon, isang luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Isang luha na nagsasalita ng pag-ibig na hindi natupad, isang hinaharap na naputol at isang pangarap na napawi. Ang baryo, nagkakaisa sa kalungkutan, ay nagluksa sa pagkawalang kanilang minamahal na guro. Si Adan, ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000,000 piraso, ay umatras sa kanilang kanlungan, ang puno ng mangga na nakasaksi sa kanilang kwento ng pag-ibig. Umupo siya doon ng ilang araw, ang kanyang mga luha ay naghalo sa alikabok, ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa kaluskos ng mga dahon. Ang puno ng mangga, ang mga sanga nito ay puno ng mga hilaw na prutas, ay tila nakikibahagi sa kanyang kalungkutan. Ang mga dahon nito ay bumubulong ng isang tahimik na panaghoy. Lumipas ang panahon, isang walang humpay na manggagamot. Ang baryo na nasugatan ng apoy at pinagmumultuhan ng kanilang kolektibong pagkakasala ay dahan-dahang nagsimulang bumangon. Ang alaala ng sakripisyo ni Rodel ay nanatili sa hangin, isang palaging paalala ng kahinaan ng buhay at ang transformative na kapangyarihan ng pag-ibig. Si Adan, ang kanyang puso ay puno pa rin ng kalungkutan, ay inialay ang kanyang buhay sa pag-alala kay Rodel. Nagtayo siya ng bagong paaralan, isang tanglaw ng pag-asa at isang testamento sa hindi natitinag na paniniwala ni Rodel sa kapangyarihan ng edukasyon. Nagtanim siya ng mangga sa tabi nito, isang punla na kinuha mula sa kanilang minamahal na kanlungan. Makalipas ang maraming taon, hindi na pinag-usapan ng baryo sina Adan at Rodel ng may paghatol o takot. Ikinuwento nila ang kanilang kwento ng may paggalang. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay hinabi sa tela ng kanilang kolektibong alaala. Ang puno ng mangga, ang mga sanga nito ay puno ng prutas, ay nakatayo bilang simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig, isang pag-ibig na lampasan ang kamatayan, isang pag-ibig na mananatili magpakailanman sa puso ng kanilang baryo.